Dito po sa nakuhang gold bar sa Yamashita Treasure Hunting, may nakita akong kakaiba. Tatak ng ibang bansa, may mga ginto gold bars na iba ang sulat. Tunay kaya ito? Saan nanggaling ito? Mayroon kayang mga ganitong tatak ng ginto gold bar sa Yamashita Treasure? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka-treasure hunter. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Kasi ito tiga QC. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan, na imbag na adlaw kayo amin mga kakabsatayon ng mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo, sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga items, gold bars sa Yamashita Treasure Hunting. Mga nakuhang gold bars at may napansin akong kakaibang tatak na naipost po ng isa sa Yamashita Treasure Hunter na ito daw ay nakuha nila. Mga nahukay nilang mga ginto o gold bar sa Yamashita Treasure. Kaya pag-uusapan po natin ito kung saan ito galing, sapagkat iba po ang tatak, no? Galing sa ibang bansa. Mayroon kayang ganito? Pag-uusapan natin yan maya-maya lamang. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood, pagsuporta sa aking mga videos, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At paki-like and share na rin. At huwag niyong skip ang mga ads kasi diyan tayo kumikita. So, continue po tayo, no? Sa pagbabahagi po ng mga kaalaman, informasyon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. O kahit hindi Yamashita Treasure Hunting, basta tungkol po sa mga kayamanan dito po sa loob ng ating bansa. So, ito nga, no? Mayroon tayong napansin dito sa mga gold bars, no? Na ipopost ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na nakahukay ng kayamanan. At nakita nga natin unahin natin itong isa na may tatak na Paris, no? France, no? At halatang gold bar naman talaga ito. Ito ay legit sapagkat sa itsura pa lang, sa naka-engrave, sa sulat, no, na nakalagay, ay ito po ay gawa ng kumpanya, no? Gawa ng isang kumpanya na gumagawa ng mga gold bar sa ibang bansa, at ito nga ay sa Paris, France, na France. Paano nakarating yan dito sa bansang Pilipinas? Bakit mayroong ganyan ang Yamashita Treasure, no? Na alam natin na ang kanila pong mga nakuha ay galing ng Southeast Asia. Yan po ay mga Singapore, no? Mga Brunei, no? Thailand, Burma. Yung mga gold bars na yan ay sa Southeast Asia lang dapat ang tatak. May mga Laos, no? Pero itong nakita natin ay kakaiba, kasi ang sabi niya, ito daw ay nahukay nila sa ilalim ng puno. Nakuha nila sa ilalim ng puno. Ayon doon sa nag-post, no, na sa Facebook ito, no, na pick up natin ito. At ito nga ay sinasabing galing daw ito sa Yamashita Treasure, no? Sa paghanap ng ginto, kayamanan sa Yamashita Treasure Hunting.
Ang pinagtataka lang natin, galing ito ng France. Saan ba itong France? Paris, France. Banda yata ito ng Europe, no? Europa. Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo lang ako kung nagkamali man tayo. So, malayo mula sa Southeast Asia ang Paris, France. Pwede kayang nahukay kaya niya talaga ito, no? Or pwede ring na-grab niya ito, nakuha niya itong picture na ito mula po sa mga treasure hunter sa ibang bansa sa Europa. Maaring nag-post din at nakuha niya itong mga picture na ito. Pwede ring ganon. Pero kung tumama man, na tunay man na nakuha talaga nila ito mula sa kanilang lugar sa Yamashita treasure hunting, ay nakakapagtaka, no? Mayroon bang ganun sa Yamashita treasure hunting? Nakakuha ba si Yamashita ng mga mula sa Paris, France na mga gold bars, no? Paano nakarating sa Southeast Asia ito? So, maaring kung sakali man na nakuha nga sa Yamashita treasure, pwedeng natangay ito mula sa bangko, kasi sa Southeast Asia ay may mga bangko dyan na hindi lamang sa Southeast Asia galing ang mga gold bars. Maaring galing sa Paris, France, no? Sa Europe, Germany o saang lugar man yan, ay nag-deposit din sila ng kanilang mga gold bars sa Southeast Asia. At nagkataon na posibleng nalut, no? Nakuha ng mga Japanese Imperial Army ito pong mga gold bars mula po sa Paris, France, at nadala sa bansang Pilipinas. Siguro sa kakamadali nilang itago ito, hindi na nila naribar, no? Sapagkat marami tayong mga kababayang Yamashita treasure hunter na walang tatak. Legit na gold bars ang kanilang nakuha, nakahalo sa putik sa lupa. Walang nakasulat kasi nung time na ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army ang kanila pong mga dalang gold bars, ay niribar nila ito, no? Tinunaw nila ito na walang bakas, no? Walang tatak, sapagkat ayaw nila na kapag sila ay nahuli ay makakasuhan sila, papatawan sila ng kaso sa pagnanakaw, kasi may ebidensyang sulat na galing ito sa mga bangko sa ibang bansa o may tatak ng bansa. Kaya ang ginawa ng mga Hapon, kadalasan, no, ay walang sulat ang mga gold bars na 12.5 kilos, no? Yan po ay may nakakuha na sa Tanay Rizal, no, sa Quezon Province, no. Yun po yung mga nakakuha ng mga 12.5 kilos, 352 gold bars sa lalim na 120 feet, no. Distansya sa sign ay 50 meters. Yun po yung nakuha nila na walang mga tatak. At nakakapagtaka, ito pong mga nagpo-post na iba na sabi nakuha nila ito sa ilalim ng puno mula sa treasure hunting o Yamashita treasure. Paano nakarating yan sa bansa natin? Pwede ring nakuha niya yan, hindi Yamashita treasure, maaaring may foreigner na dala-dala niya dito yan, na ibaon sa puno, nakuha niya, pero malabo yan na kwento, no? Hindi ka panipaniwala o mahirap paniwalaan. So yun lang, na posibleng ganun nga ang sistema, yung nabanggit natin kanina, yung mga dahilan. At idagdag natin, no, ito pong Swiss, no, may nakita tayong Swiss, isa din to, maaaring galing Switzerland, no, na i-deposit sa Asia, no, sa Asian Bank, sa Southeast Asia, nakuha ng Hapon, hindi pa nabura ang tatak, pwede rin yun. Pero yung pinapakita kasing gold bars ay parang piki, hindi naman kapanipaniwala na nakaumbok yung sulat. Kagaya nung Paris, France, nakita natin ang ganda ng pagkasulat, no? Ang lalim ng engrave, ang ganda ng letters. Yung iba kasi na gold bars ay nakita natin umbok, nakalitaw ang pagkasulat, parang inukit ng kamay lang. Din bako-bako pa, minsan tabingi pa, wrong spelling pa.
yung iba, no? May nakita tayo yung mga pinupost na platinum bars, no? Na parang tanso yung cover, then platinum. Nakita natin na wrong spelling yung platinum eh. Mayroon bang platinum na double, no? T. Nakalagay doon, double T ang nakita ko sa platinum. Isa lang ang T ng platinum. Kaya nung nakita ko na, oops, tika lang. Tiningnan ko yung video ng ng mga bars na naipopost. Minsan wrong spelling at saka tabingi, no? Hindi naman ganun ang mga yumayari sa kumpanya. Mga high-tech ang mga pang-print nila, pang-tatak doon, pang-engrave doon po sa mga bars. Kaya hindi tatabingi yun, at isa pa, hindi nagkakamali ng spelling yung nakasulat sa bar. Kaya yun ay check nyo. Kapag tumingin kayo sa bar, tingnan yung mga spelling, yung pagkaukit. Kasi minsan kulang-kulang mayroong pagkakaiba doon sa pinaka-original. So yun ang topic natin, no, na kung saan galing itong mga nakatatak galing sa ibang bansa, Europa pa, Switzerland pa, no, na nakarating dito, at sinasabing galing sa Yamashita Treasure Hunting, kaya nakakapagtaka, no? So hindi papasa itong nakalagay na Swiss. Hindi ako naniniwala na ganun ang kulay ng gold na yun. Pwede pang may Swiss talaga, hindi na bago, hindi na rebar, kasi nagmamadali ang mga Hapon. Pwedeng lulusot, pero yung kulay hindi makakalusot, yung tatak hindi makakalusot, yung mga spelling hindi nakakalusot kung magaling tayo na mag-analyze. Kasi yung iba kasi pag tiningnan nila, makintab lang, makinang, maganda pagkagawa, akala nila totoo na yung gold bar. Pero pagka isipin mo, bakit ganon, bakit ganyan, nagkakamali yung spelling, bakit tabingi, bakit nakaumbok ang sulat. Usually, tandaan ninyo mga ka-treasure hunter, ang sulat ng mga original ay malalim ang engrave, no? Naka-engrave at medyo maliit. Maganda ang pagka-letterings. Hindi yung nakalitaw, makakita mo pa yung Burma, tabingi pa yung letters. Paano nangyari yung ang mga Japanese engineers, tatabingi ba yung sulat ng engrave o letterings dun sa gold bars? Kaya medyo nakakapagtaka, kaduda-duda, no? So yun po, yung pong nakita natin ay yung Paris, France ay posibleng, ulitin natin, grab pictures mula sa ibang bansa or naitago nga talaga ng mga Hapon, kasi may mga nag-deposit dito sa Asian Bank na galing ng mga Paris, France, at nakalimutan nilang i-rebar. Pwede rin. Pero sa tingin niyo, i-comments niyo lang sa ibaba kung alin doon ang totoo, no? Talaga bang galing ng France yun? Talagang nakuha nga ba talaga ito sa Yamashita Treasure? Kasi yun ang sabi ng mga nagpo-post na nakuha nila mula sa ilalim ng punong kahoy. At pag sinabi yun, ay galing yun sa kabundukan ng Pilipinas. Sino naman ang maglagay nun? Kundi ang mga Japanese Imperial Army lang. Hindi naman po pwedeng Spanish pa, Spanish era. Kasi wala namang Spanish na naglalagay ng Paris, France, no? Ang nakalagay doon po sa gold bar. So paki-comments na lang sa ibaba, no, kung totoo nga ba talaga ito, no? Sa mga concern lang. Yun lang po ang gusto nating malaman, kung legit nga talaga yun na galing sa France, paano nakarating yan sa Pilipinas kung galing sa Yamashita Treasure Hunting. Yun po yung mga ideas ko kanina, yun po yung pananaw ko. Siguro naman iba rin ang pananaw ng iba. Depende kasi sa mga viewers natin. May mga magagaling dyan na tumingin, no, sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Mas matalino pa sila doon sa mga nagsasalita. Bago tayo magtapos, indagdag natin yung mga magagaling, no? Sobrang galing nila kapag nag-post tayo sa Facebook, no? Binabara ka agad. Sobrang matalino. Pero ang nakakapagtaka ay hindi naman sila nagbablog o hindi naman sila sumisikat, no? Wala naman silang followers kasi sobrang galing. Mahirap kasi yung sobrang galing, mga ka-treasure hunter. Dapat kaunti lang ang galing natin at
marunong tayong tumanggap kung tayo ay nagkakamali. Hindi tayo perpekto, hindi tayo nagsasabi na tayo talaga ay napakagaling. Mahirap yung sobrang galing, no? Sobrang yabang, mahirap yun. Kaya mas maganda yung aminin natin kung tayo po ay nagkakamali, ay sabihin natin tayo ay hindi perpekto at likas na tayo po ay nagkakamali. Hanggang dyan na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo, no? Dito po sa ating topic na binahagi sa inyo. Tungkol po dito sa gold bars na may tatak ng ibang bansa. Ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.